Mga Gawa Kapitulo 21. Ang pagpunta ni Pablo sa Jerusalem. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rhodes at mula ro'y nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia, kaya't lumipat kami sa nasabing sasakyan. Dumaan kami sa tapat ng Cyprus na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit huminto muna sa Tyro ang barko sapagkat magbabab roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Ngunit nang dumating ang oras ng aming pag-alis, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko, at sila'y nagsiuwi na. Mula sa Tyro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Tolmeda. Nakipagkita kami sa mga kapatid at tumigil doon ng isang araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Caesarea sa bahay ng Ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya'y may 4 na anak na dalaga na pawang mga propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propetang ang Pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusan ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga Hentil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga-roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot si Pablo, bakit kayo umiiyak? Pinapahina lamang ninyo ang loob ko. Handa ako, hindi lamang paghapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem kung kailangan, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Caesarea at dinala nila kami sa bahay ni Nason na taga Cyprus at doon kami nakituloy. Si Nason ay matagal ng mananampalataya. Ang pagdalaw ni Pablo kay Santiago. Pagdating sa Jerusalem, malugod naman kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni Pablo ay nakipagkita kay Santiago, naroon din ang mga pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo, kapatid, may ilang libo na ang mga Judeong nananalig kay Jesus, at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Judeong naninirahan sa mga bansang Hentil na tumalikod sa katuroan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ganito ang gawin mo, mayroon ditong 4 na lalaking may panata, isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos, at nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong paraay malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, isinulat na namin sa kanila ang aming pasya. Huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapid. Kinabukasan, isinamangan ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang may alay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Ang pagdakip kay Pablo nang matatapos na ang takdang 7 araw, si Pablo'y nakita sa templo ng ilang Judeong taga-Asia, sinunggaban nila si Pablo at sumigaw, mga kababayan, tulungan ninyo kami. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat ng tao saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa templo. Gayon din naman, nagsama pa siya ng mga Griego sa loob ng templo, nilapastangan niya ang banal na lugar na ito,
Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Tropimo na taga-Efeso, inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo, nag-ulo ang buong lungsod, at dumagsa ang mga taong bayan, sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo, at biglang isinara ang pintuan, balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem.